saying yes when God called you. Thank you. I like adventure, Brother Eli, and then I watch you on my home screen. I have 2 questions, if you please. Yes, by all means. Okay, first, you have answered this earlier. My question supposed to be is, where is God now? I believe He was resurrected, and you have answered that. Now, please consider my second question. I receive and believe Jesus Christ, and that He gave me the right as His Son. Now, if I will die now, where will be my soul's destination, since I am an adventurous person? Please enlighten me about my soul's destination from the time I died till the final judgment. Kindly explain this to me. Thank you. Let us consider first the circumstances about your person. Where are you now? Are you now under the stewardship of Christ? Are you now a follower of Christ? You see, Christ, He is in paradise right now. And His disciples or His believers shall also be in paradise. But how can you be considered as a disciple or a real believer of Christ? Let us read 8:31 of the book of John. Then said Jesus to those Jews which believed on Him. These were Jews who really believe on Christ. And He said unto them, if ye continue in my word, ye are my disciples indeed. Yan. Sa Bisaya, ang pagkakasabi, ganito. Busa mingon si Jesus sa mga Hudyo ngaming tuo kaniya. Kung kamo managpabilin sa akong pulong, nan matuod gayod nga kamo mga tinun-an ko. Ayan. To be a real disciple of Christ, kailangan you have to continue in the Word. Hindi po pwede na naniniwala ka lang. Because these Jews really believe in Him. But He said unto them, to the Jews who believed on Him, if ye, the word if there is conditional. If you will not, then it will be the other way around. But if you continue in my word, ye are my disciples indeed. And the disciples of Christ were promised by Christ to be with Him in paradise. So, you have to assess yourself first. Where are you going? Where are you headed to? Where is your soul bound to go? Are you a disciple? That must be answered first. Are you a disciple? And if you are a disciple, are you following Christ? What is the real meaning of a disciple of Christ? 12:26 of the book of John, it says, if any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. That's the condition. Where I am, there shall also my servant be. Who is a servant? Why are you a servant? Or how can you consider yourself as a servant if you are following Christ? So, to follow Christ is not just to say, I will follow Him wherever He may go. Lararan, lararan, laran. Meron ganun eh. Are you going to follow? Babae ka. Example, you are a woman. Are you going to follow Christ? Then, hear this. 1 Timothy chapter 2, verse 9, in like manner also, that women should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, or gold, or pearl, or costly array, but it becometh a woman professing godliness with good works. Are you a woman follower of Christ? You must be found in this situation. In like manner also, that women adorn themselves with modest apparel. Bawal po ni Kristo, kapatad, igsoon ang nagalabas-labas sa pusod. Igsoon, bawal ni Kristo ang nagalabas-labas, asingit. Disciple ka, you must dress like a disciple. Naniniwala ba kayo? Nasa Bible yun.
It's a part of the gospel. But if you dress any kind of dress that you want to wear, then you are not a disciple. Mabigat po ito. Excuse me for telling you this. I just want to emphasize that if you are going to really be a disciple of Christ, you have to continue in the words of Christ. And these are the words of Christ. If a woman that profess godliness or practice piety and piousness, being pious, we have to dress like a real Christian or a real disciple. In like manner also, women should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or golds or pearls or costly array. This may not be sweet-sounding to the ears of other women, but I have to speak the words of truth because it is in the Bible. Walang bra, nakalabas yung kalahati. Pag tinignan mong ganun, may maiisip ka. Hindi bali kung bata ka. Diba? Yung batang pasusuin, 1 year old, 1 and a half. Pag nakakita ka ng breast, pag nagugutom ka, you really want the breast of your mother, diba? Pero pag hindi ka na bata at nakita mo yung breast, iba na naiisip mo ron. Hindi ba ganon, mga kapatid? Yun, masama yun. Sa Kristiyano, masama yun. Unang Juan, 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man loveth the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but of the world. Pagka po pala meron nang nakikita sa yung lust of the eyes, pangit na yan, worldly na yan eh. Makasanlibutan. Sa damit na damit pa lang, marami nang hindi papasa ngayon eh. Labas ang puso, labas ang dede, o labas ang hita, labas dito, o ano pa ngayon ang mangyayari sa mundo. Kaya ngayon maraming rape. Ngayon maraming nagpapalit-palit ng asawa. Wala na yung sanctity of the sexual, yung sinasabing process of procreation. Yung process of procreation ngayon, ginagawa na lang sa karsada, sa mga plaza, sa sine, mga dating, mga kung ano-ano. Sinalaula na po natin ang kabanalan ng pagsasama ng lalaki at babae. Kaya, lisya na tayo eh. We are out of the track. Kumbaga sa trendiskaril na tayo. Tapos, we claim to be Christians. Ang tawag pa natin, the only Christian nation in the Far East. Mali yun. Paano Christian nation? Libreng-libre sa atin ng inuman ng alak. Ha? Libreng-libre sa atin ng bisyo. Ang sugal dito sa atin, libre. Tapos meron tayo, we have the guts to say that this is the only Christian nation in the Far East. If Christianity is like that, I will not anymore believe. Ang Christianity, isang relihiyon na way of life, kalinisan, kabutihan sa kapwa, walang bisyo, walang kung ano-anong masasamang intensyon sa puso. Yun po ang Kristyanismo. Tayo Kristiyano, tapos nakaluhod tayo sa mga kahoy, bato, tanso, bakal, plastic, fiberglass. O, paano tayong Kristiyano nun? Marami pong dapat i-consider. If you are my disciples, you have to continue in my word. Let us abide by the words of Christ. Assess ourselves. Ngayon, tanong natin, I am a disciple. If I die now, where will my soul go? 12:10 of the book of Job. Ito ang sabi. In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind. Temporarily, for the meantime, for the time being, speaking of the time being, for this present moment, namatay ka, yung soul mo nasa kamay ng Diyos. It is in the hands of God. Pagdating ngayon ng end, yung tinatawag na Judgment Day, what will happen? 37:4 of the book of Ezekiel, it reads, Again he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay sinews upon you,
and will bring a flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. After death, your soul will be in the hands of God. Then comes the resurrection. What do you mean resurrection? Your mortal body will be resurrected by God. And that is something not to wonder upon. Because it says in the book of 5:28 of the book of John, it says, marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the grave shall hear His voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. What will happen? As you die, your breath, your soul, all the spirit that is in you will be in the hands of God. The part of your body which belongs to the soil will go to the soil temporarily. But come judgment or the day of resurrection, those elements or components of your body will again be assembled by God. If we may call it assembling. Now, bubuhay ka ng Diyos. Pagkatapos na mabuhay ka, haharap ka ngayon sa hukuman ni Kristo. Puntahan natin sa pasyon. Gayon nga ni itong araw, habang ika'y nabubuhay, kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. At dilingan, magwiwi ka, ang Diyos poong dakila, totoong magpapabayaan, matuwid ka, matmalisya, ay araw mo palibhasa. Para mabilis. Subalit kapag nalagot, ang hiningang lubhang marupok ng katawan mong mairog, ang araw mo'y matatapos, ang iiral ay ang sa Diyos. Walang magagawan tunay. Ang namatay mong katawan, palibhasa'y lupa lamang. Sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpan. Kaya, samantalang may hininga at ika'y nabubuhay pa, ay maglaan kang maaga, sukat mong ikaginhawa ng kagamit-gamit mo na. Pagdating na resurrection, ano susunod? Bangon kayo, mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Nyaong sumangkot sa tanang haring makapangyarihan. Pagdating pala ng paghuhukom, bubuhayin yung mga patay. Paano mabubuhay? At kahit ngawalat man buto natin sa katawan, mag-uuling magkabisan na, ano pat di magkukulang, ay walang kulang yan, ng anumang kasangkapan. Ang lahat ng kaluluwa, papasok ka, pagkaraka, sa katakatawan nila, magpipisa, magsasama, sa tuwa o pagdurusa. Tamo, pagdating pala ng paghukom, yung nagkahiwa-hiwalay na katawan, mapipisan uli. Walang kulang. Kaya kung menunal ka sa noo, pagka nabuhay ka uli, menunal ka uli doon. Kung may kuntil ka sa ilong, pagka nabuhay ka maguli, may kuntil doon. Yan. If we die, your soul will be in God's hands. And when we say in the hands of God,
It is there reserved for judgment day. It is under the loving care of God's hand. Nobody can interfere with your soul. You are safe there, but you are not yet in paradise. Because your body will be resurrected first, then your soul will be in your body, then you will face the judgment seat of God in Christ, and if you are worthy, then you will be brought to paradise. But for the meantime, for the time being, that you are dead, your soul is in the hands of God. 12:10 of the book of John. If you are already in paradise, there will be no more question, no more problem. Hindi ka makakapasok doon kung wala kang passes, no? Kung hindi ka papasukin ng Diyos. Alam nyo, para sa Diyos, lahat yan mayroong process. Yun lang pagpasok sa kanyang jurisdiction eh. Gis ko nga ng 1, basa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. Pasok ka sa SM. Dadaan ka sa gwardiya. Titignan pa nga yung mga bag mo eh. Tapos mapupunta ka sa langit, aksidente. Ang pagpunta ron, proseso. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. 14:6 of the book of John. Hindi aksidente yun eh. Isus mingon kanila, ana, ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa mga kaabot sa amahan, kundili pinaagi kanako. Kita mo na, pwede ka bang pumunta ron na aksidente? Malaking kalokohan yun. Kaya yung pagpunta ho ron sa tao, pagpunta mo ron, may proseso ka. Gusto mo makarating doon? Sumunod ka kay Kristo. Sumunod ka muna, kapatid. Assess mo, sumusunod na ba ako? Sumusunod ba ako? Sabi ni Kristo, mga lalaki, mahalin nyo asawa nyo. Huwag mong bubugbugin. Pag binugbog mo, hindi ka makakarating sa langit. Sino sa inyo nang bubugbog ng asawa? Tigilan nyo na, hindi kayo makakarating sa... Si Kristo may sabi. Tandaan nyo, si Kristo hindi nagsisinungaling. Ang Ama hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niya hindi ka makakapunta ron, hindi ka talaga makakapunta. 21:27 ng Apokalipsis. Basa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. Hindi po pwedeng pumasok doon. No means, no way. Basahin nato sa Bisaya. Og walay makasulod kaniya bisan kinsa nga mahugaw. Ni ang nagabuhat sa kalawayan og baka. Kundili ang mga nasulat lamang sa basahon sa kinabuhi sa kordero. Hindi naman nagsisinungalingan Diyos eh. Pag sinabi niya, hindi makakapasok doon yung mga masasama, yung mga bakak, yung mga nagabuhat sa kalawayan. Ayan, yung mga Lunes, lasing Martes, lasing Miyerkules, nasa kasino, Webes, nasa kabaret. Hindi ka makakapasok doon, kapatid. Kahit ano pang ganun ang gawin mo. Talagang hindi ka makakapasok doon. Si Kristo may sabi nun. Huwag natin lokohin sarili natin. Huwag natin lokohin sarili natin. Ang Diyos totoo? Tingnan niyo kung gaano katotoo ang Diyos. Tito 1:2. Sa Bisaya, nga sa paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan, nga gisaad sa Diyos, nga dili arang makabakak. In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised since the world began. Can He lie? He cannot lie. Hindi pwedeng magsinungaling. Sabi ng Diyos, hindi makakapasok doon ang lasenggo. Hindi naman kita hinahatulan. Mahal nga kita, kaya ko ito sinasabi. Sabi niya, sugarol ka, hindi ka makakapasok doon. Sugal ka ng sugal, papakain mo na lang sa pamilya mo, itataya mo pa sa wedding. Huwag na. Pagka puro kalayawan ang ginagawa mo, puro makamundong bagay, hindi ka raw makakapasok doon. Ang may sabi nun, ang Diyos na hindi pwedeng makabakak. He is a God that cannot lie. Basahin natin ang Hebreo 6. 18. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Is it possible for God to lie? It was impossible for God to lie.
Pag sinabi ng Diyos, totoo yun. He cannot lie. It's impossible for Him to lie. Sabi sa Bisaya, 6:18, nga pinaagi sa duha ka butang nga dili mabalhinon nga tungod kanila dili gayud mahimo nga ang Dios magbakak may malig-on nga pagpadasig kita ngaming kalagiw ngadto sa dalangpanan sa pagbaton sa paglaom nga gibutang sa atong atubangan. it is impossible for God to lie. Kaya yung sasabihin natin, omnipotente es Dios, omnipotente. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Lahat magagawa niya. Hindi totoo lahat magagawa ng Diyos. Mali ang perception mo sa Diyos mo. Ang Diyos ko, hindi pwedeng bumalik. Hindi pwede siyang umabante. Santiago 1:17. Basa. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Tanyo? In Him, there is no shadow of turning or there is no variableness. Sa Griego po ang ginagamit dyan, yung salitang paralogy. Ilagay natin sa screen. Paralogy, transmutation of phase or orbit that is figuratively fickleness, variableness. Walang transmutation sa Diyos. He cannot be lesser now or more tomorrow. No. He is always like that. Hindi siya pwedeng ma-diminish, hindi pwede siyang madagdagan, hindi pwede siyang mabawasan, hindi siya pwedeng magbago. Ganun ang Diyos ng Biblia. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Lagi siyang tapat, lagi siyang totoo. Naintindihan mo na ba, kapatid? Thank you po, Brother Eli. Salamat po. Sige po. Brother Eli, sa edad ko pong ito, matagal na po akong nakikinig sa mga kung sino-sinong mga ngaral. Dati po akong Katoliko, nung bata pa po ako, at ang turo po ay ang maliligtas, ang mamanahin po ay ang kaharian ng Diyos na doon sa langit. Yan po ay majority ng mga denomination, religious denomination, na ang kanila pong paniniwala, ang turo po ay sa langit po papunta ang mga maliligtas. Ano po ba ang mga batayan, Brother Eli? Pakibasag po ninyo sa banal na kasulatan ang mga chapter and verses na nagpapatunay na ang mamanahin ng mga maliligtas ay ang kaharian ng Diyos na doon sa langit. Alam niyo po kung ano mamanahin ng maliligtas. 2 Pedro 3:13. Opo, ang Ang nakalagay po dyan, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Sa Bisayan, sabi dyan, Apan sumala sa iyang saad, nagapaabot kita sa bag-ong mga langit o sa bag-ong yuta. ayan, bagong langit, a new heaven and a new earth. Yan po ang mamanahin. Pagka kung maliligtas ka kasi, wala nang difference yung langit at lupa eh. Ngayon, mahirap tayo makarating sa langit eh. Pero pag maliligtas ka, may mamanahin ka, langit at saka lupa. Kaya lang, hindi po itong lupang ito. Bagong langit at bagong lupa. Yun po ang paniniwala ko. Ang mamanahin ng maliligtas, bagong langit, saka bagong lupa. Hindi po langit lang. Pero ang pagbalik po ni Kristo, maghahari po siya ng 1,000 taon dito sa lupang ito. Dito sa lupang Oo. ito. Pero pagkatapos ho ng paghahari yan niya, yung new heaven and new earth pagkatapos na. niya ho ng paghahari sa 1,000 taon, mawawala ito eh. Susunogin po. Opo, Susunogin. pati nga itong langit na nakikita natin, mawawala Kaya yun eh. papalitan po ng new heaven and new Ayan, earth. tama po yun. Wala po tayong pagtatalo. No? Maraming po salamat. Salamat po.